Kamusta mga chong? So today's video, pag-usapan muna natin yung mga icon dito sa panel ng ating Tecmax. Okay? Para dun sa mga hindi pa nila alam kung ano yung mga tawag, dun sa mga icon sa ating TFT display. Okay? Lahat umiilaw. Dito, kapag inon mo, ang maiiwan lang na bukas is yung ABS indicator. Unahin muna natin. Ito. Yung apat dito. Gawin natin. Ito is high beam indicator. Kapag hinay ko, ilaw yan na blue. Okay. Ayan. Tingnan tayo high beam. Ayan. Susunod naman itong TCS. Yung tinatawag na traction control. So, nangyayari to, hindi pantay yung gulong, umiilaw siya. Then, kapag naka-center stand ka, pag pinaandar mo yung motor, parang pupugak-pugak siya. Pinipigilan niyang umikot ng hindi sabay yung unahan tsaka yung likod. Okay? Ayan. So, traction control for safety. Ayan, i-on natin. Ino-on yan tsaka ino-off. Ayan. Pag naka-off, ayan, uncheck mo lang, iilaw siya. So kapag naka-center stand siya, pwede mo na siyang paandar-pandarin. Okay? Ayan, kapag on, wala. Ayan, etong icon key indicator. So pag pinatay mo yan, siya lang yung mauhuling, okay, or mag-off. Ayan, okay, hintay mo siya, mga ilang seconds mawawala. Okay, ayun po yung icon key indicator. Tsaka ito rin yung nagsasabi kung lobat na yung battery ng remote mo. Okay, pag nagbi-blink ng madami. Sunod naman is yung CVT icon. Ayan yung sa YE CVT natin na kung saan siya yung nagsasabi ng abnormal na trabaho ng CVT. Biglang may sudden shutdown tulad nung pag off ng makina mo, ginagamit mo yung side stand, lalabas yan CVT, magwa-warning. Ibig sabihin may abnormal na nangyari or not normal dun sa CVT mo. Tulad yan, ibababa ko yung side stand, pag binaba ko, ayan, ilaw yan. Kaya mas maganda na wag nating gawing off yung ating side stand sa makina kasi hindi yun maganda dahil nakakasira yun ng TCU at yung sa ating YE CVT. Tapos dito tayo sa kabila, yan, yung check engine light. So yung check engine light, itong check engine light, nawawala po siya pagka on mo. In few seconds, mga 3 to 5 seconds mawawala na siya. Itong check engine light, dapat kapag hindi siya nawala, may problema yung motor. Kaya dapat, ayan, tingnan nyo. Ilaw siya, di ba? Tapos mamamatay din siya kaagad. Then, pang-anim, yung temperature indicator. So, ito yung nagsasabi na kung saan overheat yung makina mo. Mixin, kung may problema yung coolant mo, yung radiator, hindi siya nagpa-function ng maayos, kaya nag-overheat yung engine. Then ito, sunod yung ating ABS indicator, yung pang-pito. So by the way, may problema, wag na natin paandarin pa kung umilaw to. Better check or dalhin nyo sa inyong trusted mechanic kasi pwedeng madaming masira kapag overheat po yung motor natin. Madaming sisirain sa makina. Okay? Tapos yan, yung ABS, siya yung hindi nawawala. Mawawala lang siya pag tumakbo na ng 9 kph or 9 km/h. Okay, yan. Ipakita natin. Ayan. Yun, di ba? So, mawawala lang siya kapag tumakbo na. Okay? Pero kapag tumakbo ka na ng 9 kph at hindi na wala yung ABS indicator, may problema yung ABS mo. Kaya dapat talaga
ating maintain yung brake fluids. Magpapalit tayo every 2 years. Then ito yung stop start system indicator. So ito yung pag traffic namamatay. So madali lang yan, ito throttle mo lang. Huwag mo pong i-start kasi namatay yan sa stop start system. So ito throttle mo lang, aandar na ulit. Ayan. So pag na-traffic ka ulit, mamamatay siya ng ilang, pag tumigil ka ulit. Yun lang mga chong. So kung nakatulong tong video na to, please consider subscribing. Maraming salamat. RS.